Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Aura International 2024. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Aura International 2025 tayo ngayon. So kanina nga naganap na ang kanilang coronation night. At talaga namang masasabi ko, ang reaction ko, wow! Bongga! So sabi ko na sa inyo ayan, winner nga ang Miss Philippines. So ito yung pang-apat na corona mula sa international pageant na naiuwi ng mga kandidata natin. At talaga naman, grabe ha, umahataw si Philippines kasi from Reina Hispano-Americana to Aura International. Sa Reina Hispano-Americana, naiuwi natin yung second crown. Diba? Tapos ngayon, ayan naman, Miss Aura International. At hindi lang yan, may Miss Eco International din. Tapos ayun, Miss Elite Global. Oh my gosh, ang alam ko meron pang isa kanina, yung Miss Orient. Nakakaloka, panalong-panalo, ang gandang Pinay. Diba? So yan! Kaya naman, ngayong araw na to, so pag-usapan natin ang reaction natin dito sa Miss Aura International. So actually, yung pageant nila, syempre simple-simplihan lang. Kung ikukumpara mo sa ibang pageant, pagdating sa lighting, medyo madilim, hindi pa ganong kapulido talaga ang pageant na to. Pagdating sa mga HD ba ang ibinibigay at saka sa mga lightings. Tapos ang daming commercial, nakakaloka. Pero sulit naman yung 2 hours na paghihintay ninyo kasi for sure, nasayahan kayo sa resulta. Diba? So napuyat man kayo, pero alam ko ang beauty ninyo ay bongga. So yan. Tapos, ano pa ba? Yung host, in fairness naman sa host, nadala naman yan ng bonggang-bongga yung show. At ang galing naman niya. So, na-appreciate ko the way kung paano siya mag-host. Nilagyan niya ng konting drama, excitement, ganon. And then, nakakatuwa. Nakakatuwa yung mga girls na nagkukumpit dito. So, sa top 20, syempre, pinarampas sila sa swimsuit competition. Ayan. So, sa swimsuit pa lang talagang angat na ang ganda ng ating pambato. In fairness, pagdating sa pasarela, talagang humahataw na talaga si Miss Philippines. At gusto ko yung mga projection niya, may pagano. Naalala ko tuloy si RJ. So yun, kasi si RJ niloloka ko yan. Ganda-gandahan lang. Pak, di ba? Ang lakas mga CJ Opiasa 2.0. Ganon ang eksena. Pero alam niyo sa totoo lang, ang nakikita ko sa kanya, yung face ni MJ Lastimosa. Don't get me wrong, right, guys talagang CJ Opiasa talaga yung nakikita kong peg dito kay kay Krishna Pauline Alere. Yes! At talaga naman in fairness, point by point talaga yung kanyang mga eksena sa projection. Ang ganda, sobrang panalo. So, tapak CJ Opiasa dahil ang alam ko si CJ ang nagturo dito ng pasarela. So, yon. At ayun, nakakatuwa kasi talagang doon pa lang sa swimsuit, humataw na. Sa swimsuit, natuwa din ako kay Miss Aura Canada kasi parang feeling ko, laban na laban siya na hindi ko alam kung ano yung pinaglalaban niya. Talagang project kung project ang lola mo. At natatawa talaga ako sa bawat projection niya. Pero ang cute tignan, in fairness. And then, si Miss Nigeria, natutuwa ako kay Miss Nigeria kasi parang naalala ko sa kanya si Miss Universe, first runner-up na Nigeria. Ganun na ganun din yung atake, yung face, di ba? Kaya sabi ko, wow, in fairness, ang bongga. And then, ano pa ba? Sino pa ba yung natuwa ako? Ay, si Thailand. In fairness kay Thailand, ha? Ang galing din ng pasarela ni Thailand.
At nagustuhan ko talaga yung eksena niya. Sabi ko, hala, si Thailand humahataw. O, di ba? Tatak MGI kasi. Ganun kasi yung mga girls na galing talaga sa MGI. Laban na laban talaga sila. At yung mga projection nila, pak, o, di ba? So, winner din para sa akin. Si Indonesia, in fairness, no, marunong na sila magpadala ng kandidata nila. Alam mo na may ganda, anong mixed blood niya to eh. May ganda siya pero parang hindi pa ganun ka ano. Ang nakikita ko sa kanya, meron siyang kahawig na beauty queen sa atin. Hindi ko maalala kung sino pero ganun yung nakikita ko sa face niya. In fairness, maganda siya. Kaya lang kulang lang sa inner ng projection niya. Yung alam mo yung projection niya, parang nakukulangan ako. But yung beauty niya, nakikita mo, kaya lang parang hindi pa ganun kabuo yung kumpiyansa niya. Hindi katulad ni Thailand na kumpiyansa siya talaga sa sarili niya. Kahit magpaturumpo-turumpo siya doon, go, di ba? Pero ang perfect talaga sa akin si Miss Philippines, the way kung paano talaga umeksena. Si Miss Venezuela, habang naglalakad siya, sabi ko parang bakit parang nawala na yung ano, yung tawag dito, yung eksena nila, the way kung paano katindi sa rampahan, parang hindi na ganun ka bongga, no? So, dati-dati, pag sinabi yung Venezuela, talaga liyad na liyad ng mga puwet, baling-bali yung balakang. Ngayon, parang nawala yung level na ganung eksena. Sabi ko, ay, parang nag-iba na ang Venezuela ngayon. But still, maganda yung pambato nila, Black Beauty, at nagustuhan ko din yung atake. So, yon. So, sila yung mga nag-remark sa akin. Sino pa ba? So, wala na ako maalala eh. Yun naalala ko kasi hindi na ako nag-notes. Ay, nagagandahan ako kay Czech Republic. In fairness, maganda yung aura na meron siya. So, yan. And then, pagdating naman sa evening gown, my gosh, dito talaga, bongga talaga si Miss Philippines. Yung lumabas si Miss Philippines, sabi ko, wow, ang reyna talaga ang dating. Yung projection niya na parang ang lakas maka-Miss Grand naman. Perfect yung baksak ng ano niya, di ba? Ng mga pa-shawl niya, ganun pa. O, di ba? Tapos yung, ang ganda ng momento, ang perfect nung datingan. Tama yung projection, the way kung paano maglakad, talagang naramdaman mo na kagad, ay, siya ang reyna. Hindi ko alam kung sino yung designer ng gown niya, pero in fairness, ang ganda ng gown. Ang lakas maka-reyna talaga. Tapos, ang ganda ng details. Kaya sabi ko, ay, sino kaya gumawa nito? Akala ko nga si Rian Fernandez eh. Kasi yung mga gown na ganito, talagang sabi ko, ay, ang ganda. Pulido yung pagkagawa at bumagay sa kanya. Bumagay din yung ayos niya, na tinaas niya yung hair niya. Ang linis tignan. Tapos kita mo talaga yung ganda ng mukha. Sabi ko, wow, winner talaga si Miss Philippines. Ganon. Doon pa lang sa evening gown, naramdaman ko na talaga na, ay, siya na to. Ganon. Kasi yung mga girls na lumalaban, hindi ka makontento doon sa mga nakikita mong gown, lalo na kay Indonesia, na parang, ano yan ate? Kasi yun ng ballroom, ganon. At doon parang feeling ko na wala siya sa eksena. And then, si Karagistan ba? Ayun. Gusto ko din yung gown niya, project. Kasi yung naglalakad na siya, sabi niya, parang siya na, talagang parang, it's my moment na. Ganon. So, eksenadora. Tapos, kanina pa ba? So, ayun lang yung mga nag-remark sa akin. Si Thailand, so lang din naman yung ipinakitang gown. Ayun, so talagang masasabi ko humataw na doon si Miss Philippines. So pagdating sa pilian ng top 10, dito syempre parang alam ko naman na papasok na dyan si Philippines. Tapos may +1 sila. And then pagdating sa top 5, ayun, so talagang medyo kinabahan ako kasi sabi ko, sino kaya yung makakatapat niya? At nawala doon si Indonesia. Sabi ko, nalaglag na si Indonesia. Saka si Venezuela. Oo. Pero ang mga nakapasok ay si Czech Republic. So parang feeling ko okay din naman. Si Karagistan, ayun, parang feeling ko, ang ganda-ganda naman ng evening gown niya. Kaya parang sabi ko, ay pasok sa banga. Si Romania,
na-surprise ako dito kay Romania. And then, kay Thailand and Philippines. So, yon. And syempre, dumaan sila sa Q&A. So, iisa lang yung tanong, pero kasi wala kasing ano, kaya parang feeling ko, makakapag-isip ng bonggang-bongga yung mga kandidata sa mga susunod. So, kawawa doon sa Czech Republic kasi siya yung unang tinanong. And then, of course, 30 seconds lang. Bumabati pa lang siya, tumatakbo na yung oras. Kaya sabi ko, ay, dito ligwak si, si Czech Republic kasi parang nakakain yung oras niya at hindi niya ma-explain yung sasabihin niya. Pero, in fairness, nakapag-deliver naman siya ng maayos. Medyo naguluhan lang siya siguro i-construct yung niya, yung sasabihin niya. Ayun, medyo nahirapan siya doon. And then, si Kyrgyzstan ba? Ayun, so medyo, hindi ko kasi alam Kyrgyzstan ba? Oo, so yan. Si Kyrgyzstan naman, ang tingin ko sa kanya ay, tawag dito, magaling yung kanyang sana, pero na-lost Valdez siya kasi wala siyang interpreter. Tapos, parang hindi niya ma-express ko ano yung gusto niya sabihin. At, ayun, hindi siya nakapag-deliver. So, yan. So, sayang. Oo. And then, si Thailand, eto talaga, naloka ako dito kay Thailand kasi together and we together. Ganon ang mga natandaan ko sa sagutan niya. Pero, in fairness, kumpiyansa pa rin siya sa sarili niya. Lahat na ng magagandang vocabulary words na pwede niya i-insert doon sa sagutan niya about women, sinabi niya na. So, yan. And then, si Romania, ito naka-jackpot to. Actually, magaling si Romania, no? Kasi talagang maganda din yung sagutan niya. At syempre si Philippines. Yung sumagot si Philippines, sabi ko, ay wala na, Philippines na to. Kasi talagang doon, klaro, ang galing ng delivery, ng answer niya, ang ganda ng sinabi niya. Kaya sabi ko, ay total suma. Kay Philippines na ang corona. At hindi naman tayo talaga pinahiya ni Miss Philippines kasi yung kumpiyansa niya, so kita talaga sa 5 nakatayo doon, kay Philippines na ang corona. Pag hindi siya nanalo doon, luto yan. Ganon! And nakakatuwa. So, may hina yung kalaban din kasi. And then, ayun, nagbigay ng special award. Sa sobrang dami ng corona, bibigyan ng special award. Naloka ako, mga 10 yata yun. Tapos lahat sila may corona. So, eto nga, Best National Costume, si Miss Indonesia. O, di ba naloka ako, sinuutan din siya ng corona. Dapat doon sash and cash. Tapos, ayun, may corona ang bakla. O, di ba? Best National Costume. And then, ito, Miss Bikini, si Miss Venezuela. Ayun din, may corona din siya. Actually, sa Miss Bikini, parang feeling ko okay na may corona. Pero sa National Costume, parang talaga ba dapat may corona? And then, si Miss Poland naman for intelligent. So, ganun din. And then, si Miss Aura Nigeria naman ang Peace of Ambassador. Di ba? Alam na natin yan na magagaling naman talaga silang kumuda. Kaya hindi rin ako magtataka kung sila yung naging Peace Ambassador dyan. At in fairness, nagagandahan talaga ako kay Nigeria. Si din, maganda din, yung isang Black Beauty na pumasok sa Kenya ba yun? Maganda din siya. At eksena din. Kaya sabi ko, mga Black Beauty ngayon dito sa Miss Aura, kabog, no? So, yon. And then, pagdating nga sa runners-up, fourth runner-up si Kyrgyzstan, and then, third runner-up si Thailand. So, second runner-up naman si Czech Republic. First runner-up naman si Romania. And then, ang winner naman ay si Philippines. So, yon. Kaya masasabi ko, ay nako, ang bongga ng Miss Aura ngayong taon na to. At talaga namang so, yon, ang bongga lang talaga ng Miss Aura ngayong taon na to at masasabi ko na nakaka-proud talaga si Miss Philippines. Sabi ko na nga madali niyang makukuha yung corona dito. At sa simula pa lang ng competition nila, naramdaman ko na kagad na siya ang mananalong Miss Aura International. Siguro naman nababanggit ko sa inyo yun, di ba? At yon, so ang bongga, ang winner, ang sarap ng feeling kasi sulit yung pagpupuyat ng mga kababayan natin dahil sa pagtutok nila dito kay Miss Aura International at talaga naman nakaka-proud. At ito nga ang ating second crown for the Miss Aura International after
Faith Garcia. Si Faith Garcia ang kauna-unahang nakapag-uwi ng corona niyan. And then, ito nga, pangalawa nga, si Krishnan Pauline Alere. O, diba? So, yon. So, congratulations sa iyo at congratulations, syempre, sa Pilipinas. Syempre, pride natin yan at we proud, di ba? So yon, mabuhay tayong lahat. So nakakatawa, ang sarap pakinggan ng tinawag ang Miss Philippines bilang bagong reyna ng Miss Aura International 2025. So yon, noong last year naka first runner up tayo no? So ang galing. Kung nagkataon back to back. Di ba? So, yon kayo guys. Ano guys ang reaction ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kasi ako, ang reaction ko talaga, bongga. So, yon. So, lahat, syempre comment below kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. And then, yon. So, guys, syempre, maraming salamat po sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo. Syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.